kayo ang Kristo. Tugon ni Pedro, huwag niyong sabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. At mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad, ng anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y tatakwil na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, ng mga skriba at ipapapatay. Subalit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ang siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-24 na linggo ng karaniwang panahon. At ang mga pagbasa po natin ay inaanyayahan tayo na pagnilayan, na lubusan ang ating pananampalataya. At napakaganda na halos kaugnay pa din ng pinagdiwang natin na pagtatampok sa banal na krus kahapon at gututusin, partikular para sa mahal na birhen sa araw na ito, dangan nga lamang ay araw ng linggo. Pero gayon pa man, ang mga pagbasa natin, lahat ay patungkol doon. Sabi ko nga po sa inyo sa madalas, laging parang nakatsyempo yung mga pagbasa natin sa mga pagninilay natin sa pananampalataya. At dito, tinanong ng Panginoon ang mga alagad niya, sino daw ako sa kanila? At iba-iba yung kanilang sagot. Si Juan Bautista kayo, si Elias kayo, o isa kayo sa mga propeta. Yan din po yung katanungan sa atin. Sino bang Diyos para sa atin? Paano nga ba tayo sumasamba sa Panginoon? Sa ikalawang pagbasa na natunghayan po natin mula sa sulat ni Apostol Santiago, pinagsusuri tayo tungkol sa ating pananampalataya. Nasapat na ba yung alam natin, yung ating pananampalataya? Sapat na ba yung sabihin natin na tayo'y binyagan? Sapat na ba na tayo'y maalam sa pananampalataya? Dito sinasabi sa atin, hindi po sapat na alam lang natin. Napakahalaga na ang pananampalataya natin ay may kaakibat na pagsasabuhay. At paano yung pagsasabuhay? Binigyan nga po ng konkretong halimbawa ni Apostol Santiago. Meron kang nagugutom, nangangailangan. Sasabihin mo lang, ipagdadasal kita. Sabi ni Santiago, patay yung pananampalataya na nanalangin lang. Napakahalaga na meron kang pagkilos, meron kang paggawa. At hindi lang magbigay. Pinaunawa sa atin, ano yung pagbibigay na yon na inaanyayahan tayo para masabi nating nananampalataya talaga tayo ng wagas. Pagbibigay yon na lubos ng ating buhay. Kaya nga, nang sabihin yun ng Panginoon at makasagot si San Pedro, kayo po ang Kristo. 100 points si San Pedro. Pero makikita natin na magpaliwanag ang Panginoon kung ano mangyayari sa kanyang buhay. Maghihirap, mamamatay, uusigin. Anong ginawa ni San Pedro? Binulungan ng Panginoon. Kaya magsalita ng ganyan, matatakot yung mga tao.
Hindi yan na inaasahan namin. Hindi ba't sa pananampalataya ganun din? Sino nga ba ang gusto ng paghihirap? O, tanungin ko nga po kayo, sino sa inyo ang gustong maging mahirap? Meron ba? O, sino ba sa inyo gustong magkasakit? O, kaya sabi ni San Pedro ganun eh. Pero anong sabi ng Panginoon kay San Pedro? Lumayo ka, Satanas. Yung salita po na ito ng Panginoon, sa Tagalog kasi, get lost, Satan. Pero actually sa Griego po, ang sinabi ng Panginoon ni, get behind me, Satan. Yun po yung literal doon na ibig sabihin. Kasi sinasabi niya kay San Pedro, matuto ka sa akin. Kasi to get behind, kung gusto mo matuto, lalagay ka doon sa likod ng tagapagturo. Kaya nga, tagasunod, followers. Wala namang mga formal na eskwelahan ng araw eh. Kaya lang sinasabi ng Panginoon, matuto ka. At ano yung sinasabi na yun ng Panginoon na matutunan? Pinatunayan ng Panginoon, yun yung krus. Yun yung pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay. Yun yung pag-aalay ng Panginoon na buo para sa ating kaligtasan. Kaya ngayon ang sabi niya, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ngayon, yung bagay po na to, ito po yung kung tawagin natin ngayon, Gospel of Prosperity. Masarap magsimba, masarap magdasal, masarap pakinggan yung mga pangangaral pag yung lahat na naririnig mo, magandang pakinggan. At ano yung masarap pakinggan? Oh, yayamang ka, di ba? Oh, di ba sabihin mo nga sa katabi mo, yayamang ka. Oh, gaganda ka, di ba? At ang pinakamalupit sa lahat, papayat ka. Oh, di ba? Maraming nakaka-relate. Masarap pakinggan yung mga bagay na mabuti. Yun po yung Gospel of Prosperity. Kaya yung iba po nangangaral, puro yan. Hindi nila babanggitin ang krus. Pero sa atin, napakahalaga. Ang krus na yan, tama dyan naghirap ang Panginoon. Tama yan ay dyan namatay ang Panginoon. Pero hindi tayo nalulugod na makita na dyan namatay at naghirap ang Panginoon. Sa tuwing nakikita natin ang krus na yan, pinapaalala niyan sa atin kung gaano kawagas, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. At yan din yung misyon natin. Na sa bawat pagtatanda natin ng krus, ay nandun na tayo'y magmahal din na lubos katulad ng Panginoon. Sa unang pagbasa, sinalaysay sa atin mula doon sa aklat ni Propeta Isaias kung ano yung paghihirap na yun na dinanas ng Panginoon. Kung tawagin po yung The Song of the Suffering Servant. At yan din po yung paalala sa atin. Kaya nga mahalagang tanda ng ating pananampalataya ang krus. Hindi yan dapat na bagay na ikahiya natin. Paminsan mayroong mga tao magsasabi, hey, ito naman pinangangaral namin ay si Kristo din, pare-pareho lang yan. Sumama ka sa amin. Oh. Pag sinabing pare-pareho lang, sige nga, magtanda ka ng krus. Hindi nila magawa. Ayaw nilang gawain. Huwad ang pananampalataya na walang krus. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, sino man na ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa tuwing tayo nagdadasal, huwag po nating ikahiya at pagdalawang isipan yung pagkukrus. Huwag nating baliwalain. Gawain natin yan ng taimtim at may pagpapahalaga. Di ba? Kaya nga pag-isipin niyo po, bago magmisa, bago magdasal, o mismong sarili natin, gusto nating alalahanin ng Diyos, lagi nating sinisimulan yan sa tanda ng krus. Matanda ng ating pananampalataya.
Gawin nga po natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag nating pagdalawang isipan. Kahit nasa pampubliko tayo ng lugar, kakain tayo, mamumuno tayo ng pagdadasal. Kung meron tayong gagawain ng mga bagay, huwag tayong magdalawang isip. Kasi sa tuwing nagdadasal po tayo, ang ginagawa talaga natin, hindi tayo nagyayabang, hindi tayo nagpapakita ng ating pananampalataya. Inaalaala natin at nagpapasalamat at kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung kalukuhan ng demonyo na tinanim na huwag kang magpakita ka ng ganyan kasi nagyayabang ka. Anong mali na magdasal ka? Samantalang yung mga nagmumura sa Diyos, pinapalakpakan ng mga tao. Eh yung pumapalakpak, Katoliko din. Oh, mga may kato. Oh, at liko-liko ang buhay. Pero yan po hamon sa atin. Dahil baka mamaya sabihin natin, ako nagdadasal ako, pero kung hindi natin sinasabuhay ng lubos, kung hindi tayo napupuno ng pag-ibig na yan ng Panginoon, kulang at kulang din. Napakapayak na dasal ang pagtatanda ng krus. So ito yung sinasabi natin sa ngalan ng Ama, iniisip lagi natin, ito bang gagawain ko? Ito bang sasabihin ko? Ito bang saloobin ko? Ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba'y kalugod-lugod sa Panginoon? O sinabi natin sa ngalan ng anak, nilagay natin sa tiyan. Tinatanong natin ating sarili, ako ba'y masunuring anak ng Diyos? Ako ba'y kalugod-lugod na anak ng Diyos? Sa buong maghapon na gagawain ko sa araw na ito, kung uuwi ako at magkukwento sa Ama, sa Diyos na ating Ama, masasabi ko bang ako'y naging o magiging mabuting anak dahil sa aking kasunuran, dahil sa aking pagganap kahit hindi ko siya nakabantay o kasama, pero kung tutusin, lagi nating kasama ang Diyos. At sa uli ang Espiritu Santo, talaga nga bang binalikat natin, talaga nga bang sinayaan natin na samahan tayo, liwanagan tayo, para maganap natin yung mga tungkulin natin. Kaya nga po yung pagdadasal na yan, yun ang hindi tumitigil tayo kung tutusin sa pagdadasal. Mas dinarama lamang natin sa oras ng banal na misa o pananalangin. Pero yung pagsasabuhay, yung buong maghapon natin, yung buong araw natin, paano ang lahat, lagi natin iniisip, sinasabit, pinahahayag, pag-ibig ng Diyos. Kaya po, yan yung gawain natin. Alalahanin natin na lagi tayo dapat mapuspos ng pag-ibig na yan ng Panginoon. Na sa tuwing tinitingnan natin ang krus, inaalaala natin ang tagumpay ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At yan yung misyon natin. Asanin din natin. Walang mahirap kung nandun na pinapasa natin ng may pagmamahal. At sabi nga, hindi lang pasanin, talagang nandun tanggapin natin na lubos. Meron nga po isa kwento, may pamilya, linggo-linggo sila nagsisimba na mag-anak. Yun nga lang yung linggo na yun, dumating yung mga kaibigan niya, may reunion sila. Di siya nakasama. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng asawa niya, abot-abot yung halik sa kanya sa kayakap. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Meron bang sale? Oh, di ba? Kasi nga, mabait na mabait, bigla asawa niya, sumasalubong at yumayapos pa. Meron ka bang gustong ipabili? Meron ka bang kailangan? Sabi naman, oh, wala naman. Eh, ba't ka naman ganyan? Eh, basta. Nagsimba lang kami. The following week, nakita niya yung pare. Gananong niya, Father, naku, pasensya na. Absent ako last week. Meron dumating kasi mga kaibigan, ganun, ganyan. Kaya lang, pwede ba magtanong, sabi? Ano yun?
Sabi niya, kasi pag uwi po ng misis ko, yakap ng yakap, halik pa ng halik sa akin. Hindi ko maintindihan. Ang sagot lang sa akin basta, nagsimba lang kami. Sabi niya, tapos ngumiti yung pare. Sabi nung pare, natawa siya. Bakit? Ba't po kayo natawa, Father? Kasi sabi ko sa sermon, kung minsan yung krus natin, hindi lang kailangan nating pasanin. Kailangan pala natin talagang yakapin at talagang halik-halikan. Di ba? Kaya pag uwi ninyo, yakapin nyo yan. Lalo na kung di nagsimba, yakapin nyo ng mahigpit. Sa kanya sabihin, manood ka online para makita mo. Magsimba ka. Pero yun po yung katotohanan ng buhay. Ang paghihirap sa pagsunod sa Panginoon, hindi maalis yun. Bahagi ng buhay yan. Sakit, kamatayan, lahat yan mangyayari sa atin. Pero wala tayong hindi pagtatagumpayan kung pinapasa natin katulad ng ginawa ng Panginoon. At yun ang tinuro niya sa atin. Hindi niya tinuro sa atin na mamatay sa krus. Hindi niya sinabing magpakamatay kayo sa krus. Kaya nga di niya sinabing magpapako kayo sa krus. Ang sabi lang niya, pasanin. Kasi tinuro sa atin ng Panginoon, magmahal talaga tayo ng lubos. Na magmahal tayo na ibinibigay natin yung ating buhay. At kung ginagawa natin araw-araw yan, walang problema, walang sakit, walang pagsubok na mabigat. Kasi lahat magaang dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. At ang maganda po doon, hindi tayo mag-iisa. Nandun ang Panginoon. Nandun ang mahal na ina na laging kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay upang agapayanan tayo, upang tulungan tayo na matagpusan natin ang mga bagay-bagay na yan na kakaharapin natin sa buhay araw-araw. Baunin lagi natin yung pag-ibig na yan ng Panginoon at ilahok natin sa lahat ng ating gawain sa ating buhay.